Isang babala para sa ating mga manonood. Ito po ay isang sensitibong balita na may kinalaman sa pagkasawi. And like many news outlets and social media posts discussing this, humihiling kami na maging disente sa ating mga komento. Naniniwala po ako na sa pagtalakay natin ng kwentong to, marami po tayong maaaring matutunan. Especially for car owners po, no, itong discussion na ito might save lives. Yun ay aking paniniwala po. So ano ba yung nangyari? Nauna ko pong makita ang post mula sa GMA News. Gusto kong tignan nyo maigi itong mga larawan na to, no, na kung saan makikita natin ang isang gray na sasakyan. Ang nangyari ngayon, nakaparada lang po yung sasakyan na yan dyan. So binuksan po siya at may natagpuan po silang hindi lang isa kung hindi dalawang bangkay sa loob nito. Nakapark po ito sa isang gas station sa likod ng isang coffee shop sa Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway o TP-Lex. Nito lang Miyerkules. Bago lang po itong balitang to. And I think marami sa inyo, kagaya ko, nung marinig po itong balitang to, meron tayong isang idea, no, o teorya kung ano yung posibleng nangyari. At doon pumapasok yung sinasabi ko na pwede tayong may matutunan sa kwento. At posible na sa pagnood ninyo ngayong gabi, mailigtas natin ang buhay ng kung sino mang nanonood ngayon, di ba? That being said, disclaimer lang po, no, na wala pa pong final at ongoing pa ang investigasyon tungkol sa kasong ito. Gayunpaman, I think hati lang po sa dalawa ang opinion ng mga tao kapag sumilip ka po sa comment section. It's either may naniniwala po na pinatay sila, or number 2, iniisip nila na ito ay posibleng carbon monoxide poisoning. Hindi na natin patatagalin at uumpisahan na ang kwento ngayong gabi. Bangkay sa sasakyan natagpuan. Ito po yung larawan, no, kung saan nakita yung sasakyan, nakapark po siya dyan. Medyo bakante po yung parking. Wala masyadong ibang nakapark. Sa TP-Lex ito, southbound sa bahagi ng Barangay San Francisco, Victoria. Ganito po siya na-discover. Hapon daw nung Miyerkules nung ma-discover itong sasakyan. Initially, dumaan lang daw ito sa isang drive-thru doon sa coffee shop na nabanggit ko po kanina. Bandang 2 a.m. madaling araw po noon ding Miyerkules na yon. Tapos, dumiretso daw ng pagka-order, syempre, dumiretso na raw ng parada doon sa parking area ng coffee shop. Ganun lang siya. Wala siyang kaingay-ingay, walang kahit ano, talagang pumarada lang po. Ngayon, medyo nagtaka po yung mga staff. Kasi, kung tutusin mo, dalawang shift na yan, no? Dalawang shift na po ng mga staff ng coffee shop, nakita siya doon. Tapos, nagtatanong sila, bakit parang ang tagal nang nakaparada doon? Usually naman kasi, pag antok po yung driver, yung iba umiidlip po kasi delikado po talaga yung mag-drive ng antok. Kaya marami rin yung dumadaan sa mga coffee shop bago sila magpatuloy ng pagmamaneho. So, normal yung mga ganon. And I think ina-expect na rin to nung coffee shop, no, nung mga staff nila. However, in this particular customer or customers, tumagal nga ng halos overnight. Kalahating araw, di ba? 2 a.m. pumarada, tapos bandang 2 to 4 na raw to kinatok Halos 12 to 14 hours. Maghihinala ka talaga na meron pong mali. Siyempre, tatanungin mo pa rin po. Sabi nila, tinatry nga daw nilang kausapin yung sakay sa loob, pero wala na nga sumasagot. Hindi ko lang po malinaw, no, kung nakikita nila yung tao sa loob, kung masyadong black. May ganun ba? Wala kasi ako sasakyan, pasensya na po, no. But most likely, pag ginanon mo, matatanaw mo naman yung mga tao sa loob, di ba? Kaya siguro nagtaka na sila, hala, bakit hindi gumagalaw? Tapos nung kinatok pa, hala, walang response. And I think sa loob-loob din nila, no, sinasabi sa kanila ng gut feel nila, napatay na tong mga tao doon sa loob. So sa pag-aalala po ng staff, bandang 4 p.m., tumawag na rin po sila ng mga kapulisan at agad-agad din naman po itong pumunta. Makikita natin ang mga larawan, punta sila, binuksan nila, tapos ayon kay Police Captain Ruby Alcantara, mula siya sa Tarlac Police Public Information Office, nakita ang mga bangkay sa backseat ng sasakyan. Parehas po silang nasa backseat. Syempre, marami po yung mag-iisip kung ano yung nangyari dito. Hindi naman mawawala sa isip ng lahat, no, na ay baka murder to. Syempre, kailangan pong isipin lahat yan, no? Baka pinatay sila. And here's what we know so far. Chinek po yung mga katawan nila. Ito pa po yung isa sa mga magbibigay din ng misteryo sa kwentong to kasi wala daw kahit anong bakas ng karahasan. Wala silang mga saksak, walang mga tama ng bala, walang mga gas-gas-gas-gas,
walang sugat-sugat. And while hindi pa po nirule out na hindi ito murder ha, parang less likely given this detail. Pero hindi pa rin completely imposible. Hindi pa po yan yung autopsy ha, at paunang check pa lang po talaga. As of the filming of this video, hindi pa po sila na-autopsy. May mga makikita po kasi sa autopsy na hindi obviously visible sa unang tingin. Diyan na makukuha yung opisyal na cause of death. Pwede kasing lason, pwede may na-inhale, ayun na nga. Yung iba sinasabi, eto sabi lang nung iba, nakikita ko lang sa comment, may lason yung kape, may mga ganun pa, which is ridiculous. Iba-iba na rin yung mga conspiracy theories sa comments, pero mas maganda po talaga, ito yung lagi ko ding sinasabi, na maghintay tayo ng opisyal, no? Yung scientific na pinagbasihan yung pahayag ng mga pulis, which is yung autopsy nga, di ba? Opisyal na kinumpirma ng aming himpilan na positibo ng nakilala ng mga kaanak ang dalawang individual. Yan po yung sabi ng provincial office sa isang pahayag nila. So after po silang makitang patay doon sa backseat ng sasakyan, nakuhaan din naman po siguro sila ng identification, no? Kasi nakontak naman po yung kanilang mga pamilya. Sabi nila nung gabing din yun daw po, napuntahan daw po agad itong mga to. At ito pa yung, hindi ko alam kung may ma-unravel tayo dagdag detalye dito, pero sabi po ni Ruby Alcantara mula sa isang interview niya na hinahanap din daw pala sila ng kani-kanilang mga pamilya. We officially confirm that the family members of the two individuals have positively identified them. Nakita na, oo, kamag-anak namin to, kilala namin to, ito si ganyan, at saka ito si ganto. Pagkakakilanlan. Dito po sa interview nga kay Captain Ruby Alcantara ng Tarlac PPO, kinumpirma niya sa interviewer ng GMA na magkaibang pamilya nga ang magkasabay na naghahanap sa dalawa. Hindi pa malinaw po, no, yung backstory, kung gaano katagal na po ba silang hinahanap, linggo na ba? And hindi rin po malinaw sa mga balita kung ano yung relasyon ng dalawang namatay. Magkaibigan ba sila? Magnobyo at nobya po? Wala po. So far, ang alam lang din po natin ay isa itong lalaki at isa itong babae. Tinanong din po siya if umaandar ba yung sasakyan nung napasok nila. Usually, di ba, nagpapa-aircon ka sa loob. Pag ganyan, tutulog ka. Sabi po ni Captain Alcantara na hindi na raw ito umaandar, pero yung fan daw ng aircon, maandar pa daw. Nakasara din daw ang lahat ng bintana, which raises the suspicion nga nung carbon monoxide poisoning. Ayon kay Captain Ruby Alcantara, ang babae ay 20 years old. Napakabata po, habang yung lalaki ay 28 years old. Bata pa rin, parehas silang bata. Parehas daw itong mga taga Paniki, Tarlac. Tinanong din ito ng mga interviewer kung dinala pa ba sa ospital yung mga biktima o kung patay na ba talaga daw ito. At ang sagot lang po ni Captain Alcantara, diretso daw ng crime lab at nasabi nila na patay na to. Parehong yung lalaki at babae ay patay on the spot. Yung dalawang nasawi raw ay kasalukuyang nasa kanilang mga pamilya, nakaburol na raw parehas na magkahiwalay. Bago rin po matapos itong interview, tinanong din si Captain Alcantara, case solved na po ba to? Ayan, dito na nga papasok yung misteryo sa kwento Ang nasabi niya lang, so far po, ongoing pa yung ating investigation. Kaya hindi pa rin daw nila masabing case solved. Tinanong rin ito, ano kaya daw yung motibo? Yun yung ginamit na term nung nagtatanong po, no? Or ano daw yung posibleng dahilan sa kanilang pagkamatay. At gaya nung naunang statement, sinabi niya lang din, wala pa po talaga tayong masabi dahil ongoing pa yung forensic sa pagtukoy ng dahilan ng pagkamatay nila. So, as much as possible po, no? I-discuss po natin mamaya yung carbon monoxide poisoning, pero completely wala po itong kinalaman, no? Bagkos ay gagamitin lang natin siyang opportunity para makapagbigay alam sa ating mga viewers kung ano ba yun at bakit lagi siyang dinidiscuss sa mga comment section, and possibly baka may mailigtas po tayong buhay sa pagdidiscuss nito. Ayon po sa kanya, marami naman daw nagbigay ng mga testimonies na nandun lang daw talaga yung sasakyan sa area. Pagka-park nila, wala naman daw nakitang mga katabi, wala rin kinakausap, minute up. Medyo less likely nga na pinatay sila at nandun lang talaga sa sasakyan yung dalawa. Hindi rin daw na-establish kung saan sila galing or kung saan sila maaari na papunta after. Sa hiwalay naman po na ulat ng GMA Regional TV, sinabing nakiusap na nga ng privacy ang pamilya ng dalawa habang patuloy ang isinasagawang investigasyon. Kaya wala rin po tayong ibinibigay na detalye tungkol dito. Gabi rin nung Miyerkules na ito, kinuha na nga yung sasakyan mula doon sa parking space. Sa isang report mula sa ABS-CBN News, ayan, napanood ko rin po to, sinabi nila, sinusubukan nilang hingin yung input nga po ng coffee shop if nahagip daw ba ng CCTV
yung pagpark ng dalawa. However, as of the filming of this video, wala pa raw pahayag ang mga ito at hindi pa natin yan mapapakita. Tarlac Police Statement. Gusto ko po itong i-highlight, no? Napaka-importante po nito kasi ito yung paulit-ulit ko rin po sinasabi sa channel ko. Na syempre gusto nating malaman ng katotohanan pero hindi natin ito dapat madaliin o hindi natin ito dapat puwersahin o hindi tayo dapat gumawa ng sarili nating kwento na kinakalat natin sa internet. Sabi nila ng Tarlac Police Provincial Office or TPPO, nagpapaalala po sila sa publiko na maging responsable daw at mag-ingat sa pagbabahagi ng impormasyon kaugnay ng insidenteng kinasasangkutan ng dalawang individual na natagpo ang walang buhay sa loob ng isang sasakyan sa TP Lex southbound, Barangay San Francisco, Victoria, Tarlac, June 17, 2026. Totoo naman po yan. Yung mga simpleng paghihinala po natin, yung simpleng pagpapakalat ng maling balita, may effect po yan sa mga taong nababanggit natin. Maaaring may mga taong bigla na lang silang saktan kasi ay sinabi murderer to pero hindi naman, di ba? Magagalit sila sa kanila na wala naman silang kasalanan. Or maaaring may mga haka-haka rin po ako nakikita tungkol dun sa mga biktima. Nasa-shame po sila kahit hindi naman natin alam kung totoo yung mga sinasabi nila, di ba? Mabilis po talagang kumalat ang mga chismis at kailangan po talaga natin silang i-avoid at all costs. So far, sabi rin po nila na sa kasalukuyan, ang insidente ay patuloy daw na sumasailalim sa masusing investigasyon ng mga authorities. Sa tulong nga ng Tarlac Forensic Unit, inaasahan po nila na sa lalong madaling panahon makumpleto na nga yung forensic examination at iba pang mga kinakailangang proseso para makatulong sa pagresolba nitong insidenteng ito. Hopefully, bago po namin mapublish tong story na to, may mailagay po kaming kaunting update sa dulo. Hopefully po, hindi ko po mapapromise. Siyempre, sabi rin nila na hinihikayat nila ang publiko na makipagtulungan at iwasan yung pagpapakalat nga ng mga unverified information o haka-haka, rumors at saka mga pahayag na maaaring magdulot lang ng kalituhan, pangamba at maling interpretation dito sa insidenteng ito. Tinitiyak raw ng Tarlac PPO na magbibigay sila ng update batay sa resulta ng investigasyon at sa mga ebidensyang nakakalap ng authorities. Hinihikayat din nila ang publiko na umasa lamang sa opisyal na pahayag mula sa Philippine National Police at iba pang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Tinapos nila ang kanilang statement sa pagbibigay ng isang pasasalamat po. Sabi nila, maraming salamat sa inyong kooperasyon, pag-unawa at patuloy na pakikiisa habang isinasagawa ang masusing investigasyon upang matukoy ang buong katotohanan sa insidenteng ito. Mula yan kay Harry Ruiz Lorenzo III, Officer in Charge, Tarlac Police Provincial Office. Ito na carbon monoxide poisoning. Disclaimer lang, paulit-ulit ko sinasabi, wala pa siya officially kinalaman sa kwento, maaaring ito ang dahilan, maaaring hindi, at hindi po ito findings ng kapulisan sa nauna nating kwento. Pero ito po kasi yung mga lumalabas sa isip ng napakarami, miski sa akin po, And with that being said, I feel like this is the perfect opportunity para mas ma-educate po natin yung sarili natin tungkol dito. I-explain ko po ng mabilisan at simple. Ang carbon monoxide poisoning ay pagkalaso na dulot nga ng carbon monoxide. Isang lason po ito, wala siyang kulay, wala siyang amoy, at wala ring lasa, kaya mahirap po talagang mapansin. Nabubuo daw ito kapag hindi kumpleto ang pagsunog ng gasolina, diesel, uling o iba pang mga panggatong. Sa mga kasong may natatagpuan naman pong patay sa loob ng sasakyan, napakarami po niyan. I think yung mga magpakailanman, may mga nakikita na akong ganito, investigador, may mga nakikita na akong ganitong kaso dati. Karaniwan po itong nangyayari kapag naiipon ang carbon monoxide sa loob ng kotse. Maaaring dahil nakaandar nga yung makina sa isang saradong garage or kulob yung lugar, o kaya naman may tagas daw yung exhaust system kung saan pumapasok yung usok sa cabin. Habang tumatagal ang paglanghap dito, napapalitan ng carbon monoxide ang oxygen sa dugo. Dahil dito, unti-unting nawawalan ng sapat na oxygen ng utak at iba pang mahahalagang bahagi ng katawan na maaaring magdulot ng pagkahilo, antok, pagkawala ng malay, or kinalaunan, syempre, pagkamatay. Ito na nga yung importanteng parte na sinasabi ko, ang paalala sa ating mga manonood.
Paano natin masisave yung sarili natin? Paano natin maiiwasan to? Una, syempre, huwag hayaan na nakaandar ang sasakyan sa loob ng saradong yung mga garage nga or enclosed na mga lugar. Kahit anong kulob na espasyo. Kahit pabukas ang pinto daw, wag daw. Siguraduhin daw na regular na pinapasuri ang exhaust system ng sasakyan para to make sure na walang tagas. Kung makakaranas daw ng pananakit ng ulo, pagkahilo, pagsusuka o matinding antok habang nasa sasakyan, agad daw na lumabas sa bukas na lugar at humingi ng agarang tulong medikal. Ang simpleng pag-iingat po, maaaring makaligtas ng buhay. That's the point kung bakit natin dinidiscuss din ang kwento ngayong gabi. Inuulit ko lamang po, pangatlo, pang-apat na so far walang pahayag sa mga otoridad kung ito po yung dahilan ng pagkamatay na natagpuan sa kwento. Pero may idadagdag po ako. Nalaman ko lang din to habang sinusulat po yung kwento na meron pang isang kaso na naman kung saan may isang lalaki ang natagpuang patay sa loob ng kanyang sasakyan sa TPLEX din. Actually, at first naguluhan nga ako kasi bakit parang magkakaiba yung detalye. Tapos nalaman ko, magkaibang kwento pala sila which happened around the same time frame. Kukwento ko lang din po saglit, no? Natagpo ang patay ang isang lalaki sa loob ng isang abandonadong sports utility vehicle o SUV sa Barangay Pias, General Tino, Nuevo Ecija noong Hunyo 17. Dahil dito, iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kaugnayan ng insidente doon nga sa naunang kaso ng dalawang natagpuan na patay rin sa loob ng sasakyan sa kahabaan ng TPLEX. Ayon sa pulisya, nadiskubre ang biktima sa loob ng itim na Ford Everest matapos i-report ng mga residente na meron ngang kahina-hinalang sasakyan na napakatagal na rin nakaparada sa lugar at may madilim na tint. Very similar sa kwento nung una nga, 'di ba? Nakahiga na raw yung lalaki sa harapan, nakasuot daw ng itim na t-shirt, tsaka brown na shorts, may malalaking tattoo sa likod at natatakpan ng kumot yung kanyang katawan. Medyo kakaiba naman tong second story na to. Naniniwala daw yung mga investigador na posibleng pinatay ang biktima sa ibang lugar bago iniwan ng sasakyan sa naturang barangay. Kaya hindi rin po natin masisisi yung mga tao kung bakit iniisip nila na murder nga yung nangyari dun sa unang kwento. Isa sa kanilang tinitignan pong indikasyon yung mapuputik na gulong ng SUV na maaaring senyales daw na dumaan to kamakailan sa mababato o maputik na daan. Dinala na raw yung labi ng biktima para masuri. Nakipag-ugnayan na rin ng mga otoridad sa Land Transportation Office o LTO para matukoy nga ang rehistradong may-ari ng sasakyan. Maaari kasi na hindi siya yun, di ba? Sinisiyasat din nila kung may kaugnayan ng kasong ito sa kamakailang insidente sa TPLEX. O yun, hintayin natin yan. Kaya ako lang din nabanggit tong kwentong to, no? Kasi talagang ini-investigate din po nila. So maaaring wala naman po silang kinalaman sa isa't isa. Maaaring oo, pero very coincidental na nangyari sila sa halos kaparehas na araw, no, parehas 17. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon kung may direktang kaugnayan ng dalawang magkahiwalay na kaso ng mga natagpuang patay sa loob ng kani-kanilang sasakyan sa TPLEX nitong mga nakaraang araw. Patuloy pa rin pong inaalam ng mga authorities ang buong katotohanan sa likod ng kani-kanilang insidente. Paalala naman po sa ating mga manonood na ugaliin po na tiyaking nasa maayos na kondisyon ang sasakyan ninyo, lalo na yung exhaust system, ganyan. May mga ganun pala, di ba? At iwasan din naman natili sa loob ng sasakyang nakaandar sa mga kulob o hindi maaaliwalas na lugar upang makaiwas sa panganib nga ng carbon monoxide poisoning na nakakamatay pala, di ba? Mahalaga rin, ito para sa akin, sariling payo ko po, no? Ipaalam nyo po sa inyong mga mahal sa buhay yung location ninyo, yung destinasyon nyo, saan kayo papunta, saan kayo galing, lalo na kung magbabiyahe ng mag-isa o sa mga malalayong lugar. Sa panahon po kung saan may mga emergencies, yung simpleng pagbibigay ng kinaroroonan, maaari niya maligtas yung buhay mo para mabilis kayong matunton. Yun lang, di ba? Siguro lesson na lang din itong mga kwentong ito sa atin, mapa-carbon monoxide poisoning, aksidente. Dapat maingat po talaga tayo sa ating mga sasakyan dahil hindi talaga natin alam kung kailan magkakaroon ng aberya. Huwag kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para sa kwentong katulad nito. Bisita po kayo sa aking Instagram. Binabasa ko po lahat ng inyong mga requests. Ito yung ating question of the day. Gagawin natin tong positibo. Ano ang pinakamahalagang safety habit na ginagawa ninyo bago bumiyahe? Mapa-driver ka man o pasahero ka? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang ating kwento.